Pray muna tayo. Hallelujah! 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 Yes, O Lord, bow down the knee, O Lord. Hear us, O Lord, Lord. Preserve our soul, for we are holy. O Lord God, save this servant of us. O Lord, we are here calling unto you, O Lord, because you have said in your word, call unto me, and I will answer thee. Surely great and mighty things which thou knowest not. Therefore, O Lord, we are calling unto you, O Lord God. O Lord, we ask your wisdom, O Lord. Open the eyes of our heart in order that we will help you reach your full gospel, O Lord God. Sa pag-aaral po namin yung oras na ito na yung hapon na ito, O Lord, kayo pong mamuna, kayo pong magbigay ng revelasyon. At sana po, O Lord, ay makisa pang mga namin ito. O Lord, we thank you in Jesus' name. Amen. Nasa huling yugto daw tayo ng one. The light of the world. Amen? Amen. Parang tanghali. Napag-aralan na natin nung nakaraan, no? Na ang Diyos ay light of the world. Si Jesus ay light of the world. Meron po ba? Meron po ba ibang light of the world? Amen? Sabi dun sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Tatlo. In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God. Tatlo. Ay dalawa pa lang yung pag-aralan natin, si God at si Jesus. Tapos sumunod doon, sa verse 14. Verse 14 ba yun? Yung, at ang Diyos ay nagkatawang tao, at ang Verbo ay nagkatawang tao. Ganun ba yun? The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Yun. Mayroong God. Ito si Jesus Christ na yung Word naging flesh. Ibig sabihin yung Word pala, si Jesus Christ doon. Si Jesus Christ din. Yung God, si Jesus Christ din. Kaya yung Word ay isa ring light. Nakalagay po yan sa Psalm 119 verse 105. Sabi doon, Thy word have Psalm 119, 105. Salita mo isang tanglaw sa akin. Salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daranan. Yun sa English. Thy word, yan. Yung word pala ay sa ilaw din, sa lahat. Kaya nga po, tatlo sila. Si Jesus, si God, si Jesus at saka yung Word. Yung Word po, si Jesus din yun. Yung Word, ang Diyos din yun. Ito pang keywords natin. So, John chapter 1 verse 5. The light shines in darkness, but the darkness has not understood it. Ang ating Panginoong Diyos ay nagpunta nga dito sa lupa, ano? Pero hindi siya pinakinggan. Hindi siya pinaniwalaan. Ito po yung sabi doon. The light shines. Ang ating Panginoong Isus ay nagpunta dito. Pero hindi siya pinaniwalaan. And the darkness has not overcome it. Kaya, sabi nga doon sa may Latin, quote sa Latin na in the absence of darkness, in the absence of light, the darkness prevail. Ano ba yung in the absence of light, darkness prevail. Kung wala daw po yung liwanag, kung walang ilaw, ay ang nag-prevail, ang nagwawagi
ay yung kadiliman. Kaya dapat mayroong liwanag para hindi magwagi ang kadiliman. Kaya, pero hindi ko nag-aaway yun, ha? Hindi magkaaway yung kadiliman at saka liwanag. Hindi ko magkaaway yun. Pag nagkaroon lang ng liwanag, nawawala ang kadiliman. Hindi ko sila magkaaway. Hindi ko yung pa nagkaroon ng liwanag, tinutulak ko ng liwanag yung dilim. Hindi ko. Kusang nawawala ang kadiliman. Sabi doon sa binasa natin ng una, yung Word ay ang Diyos at ang si Jesus Christ ay ang Word. Ngayon, sinasabi dito na yung Bible ay Word of God, di ba? Ibig sabihin kasama rin pala siya. Sabi doon marami sinabi sa Bible doon sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproach, for instruction, for correction. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Ano po yung sinasabi ko dito? Yung word, si Jesus Christ, yung word ang Diyos din. Tapos, yung Bible ay Word of God, sabi nga nila. Kasi, tapos sinabi nun na, in the absence of light, darkness prevail. Kung wala yung liwanag po, nagwawagi ang kadiliman. Sabi natin dito na si Jesus Christ ay liwanag, na si Jesus Christ ay Word, at ang Bible ay Word of God. Kaya, kailangan po natin ang liwanag, kanino natin kukunin. Kapag aralan natin ng mga nakaraan, dalawang klase ang liwanag. Sabi nga doon sa pag-aralan natin ng nakaraan na, mag-ingat ka kung baka ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala. Napag-aralan natin yun, na dalawa pala. Yung sinasabing morning light na si Lucifer, morning star na si Lucifer, at saka yung si Jesus Christ naman ay yung bright and morning star. Yan po ang pagkakaiba nila. Kaya, paano natin malalaman yung tunay na liwanag? Dito po malalaman natin sa Bible po. Kay Jesus Christ, kasi nabagit nga dito na si Jesus Christ ay Word of God din, ay Word. Ang Diyos ay Word din. Ito ang Bible ay Word of God din. Kaya, ito, sabi yun, all Scripture is more in English. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Ito po, doctrine. Sa mga doctrine ng ganito po, mga profitable yan, maganda. For reproof, kaya ang reproof po para sa pagsasapa, para patunayan mo. Tapos yung for correction, para maituwid yung pagkakamali. Tapos yung instruction po, para sa mga tulad ng ginagawa natin, instruction in righteousness. Kaya, kung sabi nga doon, dapat malaman natin kung sino yung susundan natin na liwanag. At alam naman na natin na si Jesus Christ yun, yung tunay na liwanag. Yan po ang sinasabi sa Bible. Nakalagay din po doon, sinabi sa Joshua 1:8, nasabi doon, this book of the law shall not depart out of thy mouth, Joshua 1:8. But thou shalt meditate therein day and night. And there this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and thou shalt have good success. Yung alam ko kasi prosper. Yan po. Nasabi dun sa 2 Timothy, sabi doon, all Scripture is given by inspiration of God. Ito po naman, sabi doon, dapat huwag pong mawala sa atin. Sabi doon, this book of the law shall not depart. Hindi mawala. Sabi doon, depart out of thy mouth. Ang ibig ko kasi sabihin niya yung ayun, huwag mong kaliligtang masahin ang aklat ng utusan. Pagbulay-bulayan mo iyon, araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganun, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay.
pag pinagkulay-kulayan daw po natin yung Word of God, yung Bible, araw at gabi, sabi dito araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Yun po ang Bible. Dapat po pag-aralan natin, pagbulay-bulayan po natin. At nagalagay din po sa sa Hebrews chapter 4 verse 12. The Word of God is powerful, sharper than Hebrews 9:12. Ayun, shorter pala. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, na mas matalas kaysa alinmang tabak, na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Yung Word of God, napakatalas daw. Gaya niyang paghiwalay ng pani. Ikinumpara siya sa yung ginagamit, ang ginagamit kasi ng mga unang panahon ay ang pinaka-kuan lang nila, ang pinaka-main na nasandata nila yung tabak na magkabilang two-blade sword, double blade. Yun ang pinaka-sandata na kasi nila noon. At yung double blade sword na yun ay napakatalim yun. At pag tinaga mo sa tao, talagang tagos hanggang sa loob-looban. Hanggang doon sa may bulalo. Kaya ganun daw po yung Word of God. Una-una, yung Word of God ay yung nagagamit natin na para sa pag-aaral. Tapos ay dapat natin pag-bulay-bulayan para matupad ang mga nakasaad doon. Tapos ito naman, nakalagay dito na ito ay mabisa at napakatalim. Ibig po kasi sabihin niya napakatalim sa panahon natin ngayon. Talagang na yung Word of God, pag tumimo sa ating puso at sa isipan, talagang tumatagos sa ating puso at nararamdaman natin kung ano yung implikasyon ng mga nagawa natin pag naalaman natin yung Word of God. Yun po, tatlo yung nakalagay sa Bible na nabasa ko. Ngayon, tatanong ko rin naman kayo kung ano yung tingin niyo sa Word of God. Ayun po, ano ba ang tingin niyo sa Word of God? Sa Bible. Siguro ganyan din. Ganito rin ba? Sa pinag-aaralan natin? Kilala niyo po si Billy Graham? Siguro, sino po hindi nakakilala sa kanya? Si Billy Graham. Ang lalo na yung mga galing sa Baptist, kilala yun. Kasi Baptist si Billy Graham. Siya po yung pinakamagaling na evangelist sa kanyang panunan. Kasi patay na niya. Year 1918 po siya pinanganak, tapos namatay ng 2018. Siya po, nagkaroon na siya ng mga kadibate. Si Billy Graham po, kahit na i-search ko rin niya sa internet, sa Google, nagkaroon siya ng crisis sa kanyang pananampalataya. Si Billy Graham ay ipinanganak noong 1918, mabilis lang ito. Naborn again siya noong 16 years old, noong 1934. At nagkaroon siya ng crisis o agam-agam sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Sa Bible pala, sa Word of God. Noong at age of 30, between 30 to 40, ganyan. 35 to 40 pala. Bakit siya nagkaroon ng
agam-agam. Sabi doon kasi sa basa ko, nagkaroon siya ng crisis sa Word of God. Kasi nagkaroon siya ng mga kanibate na sinabi doon, sabi ng mga tao noong una, ng mga kalibati niya, yung Word of God daw ay outdated na. Ibig sabihin, wala na sa panahon, luma na. Ang Word of God ay sinulat lang daw ng tao. Ang Word of God daw ay wala na naniniwala. Nobody believes anymore. Tapos, yung Word of God daw, yung Bible ay hindi kinasiyan ng Diyos. At hindi ko lang mapagkakatiwalaan. Yun ang kanilang pinagdibatihan. Ngayon, tumingin mo sa kanyang isip yun na totoo kaya na ang Word of God ay outdated na totoong written by man, pero totoo kaya hindi siya kinasiyan ng Diyos? Nobody believes anymore in the Word of God. May paniniwala din ba kayo ganon? Si Billy Graham dumaan sa ganon. Nung nabasa ko kasi at saka napanood ko yung video clip niya, ang sabi niya, dahil sa panahon na yun, ay talaga ang ginawa niya, pinag-aralan niya talaga yung Bible. Araw-gabi, binabasa niya, pinag-aralan niya. Kaya wala siyang ginawa kundi pag-aralan yung Bible para mapatunayan lang na hindi ito totoo yung mga sinasabi ng mga tao. Tapos naimbita siya sa isang lugar, yung Forest Park na sinasabi doon, siguro sa isang conference siguro. Tapos gulong-gulo yung isip niya, naglakad siya, daladala niya yung Bible. Tapos may nakita siyang sa forest, may nakita siyang putol na kahoy. Yung doon, itinatong niya yung Bible doon. Tapos nag-pray siya, nagsalita sa Panginoon. Sabi niya, Lord, kung hindi ka totoo, sabi niya, hindi na rin ako mag-i-evangelize. Yun, nag-iiyak daw siya doon hanggang sa naramdaman niya yung presensya ng Lord. Doon yun ang nagpatibay sa kanya. Nung naramdaman niya talaga yung naramdaman yung presensya ng Diyos. At saka, nung nangyari yun, doon niya napatunayan na totoo yung Bible. At doon nga, si Billy Graham po, kahit na-search nyo, kahit na sinong matataas naman, sa lahat ng mga churches, kilala yun eh. Si Billy Graham na sa Amerika. Sa kanyang kapanahonan nga, siya tinawag ang greatest evangelist sa kanyang kapanahonan. Kaya, kung ganoon din po, yung pananaw natin sa Bible, kung minsan na hindi totoo, na ang Bible ay gumagawa lang ng tao, ibig sabihin, dumadaan din tayo sa mga ganong bagay. Dapat nating saliksikin. Kaya nga tayo may pagpag-aaral na ganito para mapatunayan natin. Hindi na po, sa Bible na may tuturing na hindi si Billy Graham yung ang kanilang pananampalataya ay parang nag-subside. Marami rin mga heroes sa Bible na gusto na nga nila magpakamatay eh. Kilala niyo ba yung mga heroes din na gusto na gusto magpakamatay? Tulad nila Moses, si Elisha ba yun? Elisha, si Jonah, si Jeremiah, lima yun eh. Lima yun. Kaya na ang mga pananampalataya nila sa Diyos ay nag-subside. Pero anong nangyari? Napagtagumpayan nila yun dahil nagparamdam o nagpakita sa kanila ang Panginoon. Kung isa-search po natin, kasi ibang topic na kasi yun, kung isa-search natin, ay makikita natin kung anong ginawa ng Diyos sa kanila para uplift yung kanilang pananampalataya ulit sa Panginoon. Ganun po yun. Kaya kung dumadaan po tayo sa mga bagay na akala natin ay yung Bible o yung Word of God ay hindi totoo, ay magpatuloy lang po tayo at saliksikin natin yung Bible tulad ng ginawa ni Billy Graham, tulad ng ginawa ng mga sinabi ng mga nabanggit ko na oo, naging suicidal sila pero humarap pa rin sila sa Diyos at doon
na-afflict yung kanilang pananampalataya. Ibang po na yun. Lumalayo na tayo kasi. Kaya, ganun po. Ngayon, ano ba ang magagawa sa atin ng liwanag? Ano ang magagawa sa atin ng Bible? Ano ang magagawa sa atin ng Word of God? Sabi ko nga kanina, na in the absence of light, darkness prevails. Kaya, kung pababayaan natin na mawala yung liwanag na yun, kung pababayaan natin na hindi tayo mag-rely doon sa Bible, ay yung darkness ay lalapit. Mag-prevail yung darkness sa atin. Kaya dapat mag-rely po tayo sa liwanag, sa Bible. Hindi po sa darkness. Light, ang unang-unang nagagawa ng liwanag sa atin, light disperses darkness. Ay, hindi pala disperse, dispel. Light dispels darkness. Itaboy. Ang light po ay tinataboy yung darkness. Wala na sinabi ko kanina, hindi po magkalaban yan. Kahit kailan, si Satanas ay hindi lumaban sa Diyos. Gusto lang ni Satanas na mapantayin ang Diyos. Pero pag nandiyan ang Diyos, takot si Satanas. Yun po ang ibig sabihin nun. Pag may liwanag po, nawawala yung kadiliman. Kung na sinabi ko na hindi sila magkalaban, hindi lumalaban ang kadiliman sa liwanag. Hindi sinasabi ng liwanag na itinutulak niya yung hindi po. Pag click mo yung light, automatic walang liwanag, wala ang darkness. Kaya, tingnan natin sa Job chapter 11 verse 13. Yun. 11 verse 33. Hindi yata ako. In the light of... Yun. Yan po. No man, when he had lighted the candle, put it in a secret place, whether under a bushel, but on the candlestick, that they which become and see the light. Wala pong tao na nagsisindi ng lampara na tinatago po, kundi yun ay nilalagay sa ilawan. Sabi na, nagsisindi ng ilaw pang itago lamang yun. Kaya ilagay sa labi. Kaya, kung itinatago po natin yung liwanag, ay hindi po nawawala ang dilim. Ano ibig sabihin niyan, ano? Sabi doon, ang ating, tignan po natin sa Matthew chapter 6, verse 22 to 23. Dito po sa earth, dito sa mundo, ay hindi po natin maiiwasan yung kadiliman. Ito po, ang mata ang ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong paningin, mapupuno ng liwanag ang iyong katawan. Subalit, ngunit kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang iyong buong katawan. At kung ang ilaw mo ay madilim, ikaw nga ay tunay na nasa kadiliman. Ito. Ang ilaw daw natin ay yung mata. Verse 22. Ang mata ay ilaw ng katawan. Kung ano po yung nakikita ng mata natin, yun ang pupunta sa ating isip, yun ang pupunta sa ating puso. Sabi nga ni Jesus Christ, walang pumapasok sa katawan na nakapagpadumi. Pero hindi sa bunganga po yung sinasabi nun. Kaya yung sinasabi ni Jesus Christ na walang pumapasok sa katawan na nagpapadumi. Pero ito po yung sa mata. Ang pumapasok po sa ating katawan ay yung nakikita ng mata. Kaya, kung malabo ang iyong paningin, kung malabo ang iyong nakikita, nung nakaraan pala na pinag-aralan natin yung mga influencer. Lagi kong binabanggit yung mga influencer, ano? Kasi, yun po ang nangunguna ngayon na nakapag-distract. Yun po ang nangunguna na sinusundan ng mga tao, yung mga influencer. At yun nga,
kadalasan sa mga influencer, kadalasan yung mga content nila ay hindi maganda. Kung ano pa yung hindi magandang content, yung pang maraming views. Kaya, ano sinasabi dito? Kung ano yung nakikita mo, kung ano yung nakikita ng mata mo, yun ang pupunta sa isip at saka sa puso. Kung ano yung nakikita natin sa mga na masasama, dito sa mundo kasi hindi natin maiwasan ng kon eh. Kasi nasa mundo tayo ng kasalanan eh. Kaya hindi natin maiwasan yung mga masasamang bagay na gano'n. Kaya lang, tumitimoy sa ating puso. Kaya, yun ay sa katagalan yun ay magpapatakbo na sa buhay natin. Paano kung mawawala yun? Ganito po. Ang magandang example po dyan ay yung mga kasama natin. Siguro lahat naman tayo nakakita na ng camera na may film, di ba? Lahat naman tayo nakakita ng camera na may film. Alam niyo po yung film? Ha? Oo. Kasi ngayon hindi na uso yung camera na may film, di ba? Alam niyo po yung film, pag na-expose po yun, sira na lahat, wala na lahat. Pag na-expose sa liwanag, yun po ang napagaganda example nun eh. Yung mga nakakatch up ng ating mata na tumitingin sa ating isip, sa ating puso ng mga hindi magandang bagay, ng mga mas lalaswang bagay, dapat po i-expose natin sa liwanag. Paano natin i-expose sa liwanag? Tulad nga na sinabi doon tungkol sa Word of God. Sabi doon, this book of the Lord, Holy Scripture is given by inspiration of God is fulfilled sa ano sabi doon? 2 Timothy 3:16. Ayun, pagtuturo, katotohanan, pagsaway, kamalian, pagtutuwid. Ayun, gawin sa yan po, i-expose po natin yung ating isip sa liwanag. Tulad po ng film na yun, pag na-expose po sa liwanag, nabubura na yung mga bagay na na-picturean ng film. Kaya, ang gawin po natin, i-expose din natin yung ating isip sa Bible, sa Word of God. Ito. Kaya sabi doon, kailangan ma-expose natin para maturuan tayo kung ano ang tama. Ano pang pangalawang nakukuha natin sa liwanag? Ang liwanag recovers lost things. Pag may nawala po tayo mga bagay, tignan natin sa pan. Sa Luke chapter 15 verse 8. In example ko nung nakaraan kasi, sabi ko, pag iba isang tao na may nawala doon sa kwarto, tapos ang ginawa niya, pumunta sa liwanag para hanapin yung nawa. Sabi niya, ba't ka nag-ahanap? Ba't anong ginagawa mo dito? Sabi ko, nag-ahanap ako, sabi niya, doon sa liwanag. Anong hinahanap mo? Yun nga yung 20, nawala daw niya sa kwarto. Ba't ka nag-ahanap dito? Sabi niya eh. Kasi nandito ang liwanag eh. Kaya dito ako nag-ahanap. Kailangan natin ng ilang liwanag para mahanap natin. Anong ginawa ng babae? Sabi doon, kung ang isang babae ay may 10 salating pilak at nawala ang isa, anong gagawin niya? Hindi ba't magsisindi siya ng ilawan? Wawilisan ang buong bahay at hanapin mabuti ang nawalang salapian ng sipon. Mali pala yung example ko. Huwag po tayo pumunta doon sa liwanag. Ibang liwanag pala yun. Ang gawin natin, magsindi po tayo ng ilaw para maliwanagan po tayo. Kasi ano yung sisindi natin? Yung ilaw. Ano yung ilaw? Yung Word of God. Pag may nawawala po tayong mga bagay, pag may problema po tayo, huwag po tayong pumunta doon sa maling liwanag. Pag kaya, halimbawa, alam niyo naman yung sinasabi ko siguro maling liwanag. Pag may problema po tayo, kadalasan po kasi yung iniisip natin ay pumunta tayong maglibang kahit saan.
Kadalas nga sinasabi nila sa mga lalaki pag may problema pupunta sa ano yung sinasabi nila yung ilaw na mga ganyan-ganyan. Wag po na pupunta doon kundi. Pag may problema, pag may nawalang bagay, magsindi po tayo ng ilaw. Ano yung sisindihan natin na ilaw? Ano ba yung ilaw na yun? Yung Word of God. Magpasalat po tayo ng Word of God. At sabi nga doon, ang Word of God ay nagtuturo. Yan. Kaya, yun po ang magagawa ng liwanag sa atin. Napakaganda, no? Bakit? Ang Bible kasi, sabi, nakakaligtaan na kasi natin ito eh. Kahit na ito ay sa maaaring ito, pwede ipatutunan. Napakaganda po yung magbasa ng Bible. Alam niyo po may pakinabang sa pagbabasa ng Bible. Hindi lang po yung matuturuan tayo. Hindi lang po yung malalaman natin yung katotohanan. Nung nag-aral kami sa Bible School, yung teacher namin, naging patuto din niya to. Na tuwing matatapos niya yung buong Bible, nagkakaroon ng blessing sa kanya. Blessing in terms of money. Patuto po niya yan. Nung natapos niya basahin yung buong Bible, nagkaroon siya ng blessings tungkol sa pera. Hindi ko rin siguro ipatuto yun. Nangyari din po sa akin yan eh. Nung nasa ibang bansa po ako, nagpapasok ako ng doon at natapos ko rin po yun. Pero hindi po yun yung unang pagkatapos ko ng Bible. Nung matagal nung una pa lang, natapos ko niya. Pero nasa ibang bansa ako, nagka-problema kasi yung mga kasamaan namin. Bali, hindi na kami pinasweldo. Pero ako, wala na rin kami trabaho. Ang ginawa ko, nagpapasala ako ng Bible. Nung matapos ko yun, ako lang po, sa buong kasamaan namin, mga 25 yata kami o 30 mahigit. Ako lang po natatanggap ng pera ng parang gratuity mula sa company. Kaya yun po, isa sa mga patutuko. Napakaganda po yung magbabasa po ng Bible. Pwede natin palabanan ng Panginoon. Napakaganda po. Kaya subukan po natin magbasa ng Bible. Natagal na kasi yun. May nagtanong nga sa akin eh, saan ba magandang mag-umpisa sa pagbabasa ng Bible? Sabi ko, hindi, nakuha ko lang yung joke na to sabi na. Kahit saan, pwede ka mag-umpisa, magbasa ng Bible. Sa kinapukasan din niya, saan ka nag-umpisa sa pagbabasa ng Bible? Sa job. Kasi kailangan ko yun eh. Sa job. Kasi kailangan niya ng trabaho eh, kaya yung job binasa niya muna. Joke lang yun. Kaya dapat. Yun nga. Kaya anong binasa niya? Kasi yung job, kasi kailangan niya ng job. Pero wala doon yung requirements para makapagtrabaho sa job. Ang pinakamagandang pagbabasa ng Bible, kung ayaw niyo basahin yung buo, kahit na yung magmula sa Matthew, yung New Testament, maganda po yun. Pero kung gusto niyo basahin ng buo, siyempre mag-umpisa tayo sa Genesis hanggang sa Revelation. Matagal pa. Yoros pa tayo. Ano pangatlong nagagawa ng ilaw sa atin? Light shows the way. Ito ba? Psalm 119:105. 119:105. Pag nasubukan niyo na bang yung naglakad sa dilim? Pag-brown out, nasubukan niyo na maglakad sa dilim, pag-brown out kaya sa paligid. Nasubukan niyo na nadapa. O natalisod. O may na paano. Pero hindi na natalisod.
Hindi, yung madilim, yung walang ilaw talaga. Di ba? Kadalasan na tatalisod tayo pag walang yun. Ibig sabihin, hindi lang pala akong lalampalampa. May parehas pala ako. Kasi kadalasan pag walang ilaw, natatalisod ako doon. Doon sa bahay ko kasi, ayan, organized. Very organized yun yung bahay. Kaya ako natatalisod. Akala ko ako lang ang lalampalampa eh. Pag walang ilaw, Hindi kami natatalisod sa very organized kasi yun yung bahay. Kaya yun. Ano yung very organized? Hindi, kasi nandun na lahat eh. Naka-organize lahat, halo-halo eh. Yun, naka-organize lahat doon. Halo-halo. Sabi doon, light shows the way. Psalm 119, 105. Salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Yan po. Yung Word of God, ang siyang tumatanglaw sa yon. Ang siyang pumapatnubay, yung Word of God. Si Jesus Christ po, lagi niya sinasabi sa atin na sundan niyo ako. Follow me. Lagi sinasabi ni Jesus Christ yun. Follow me. Pero paano natin masusundan si Jesus Christ? Kasi wala siya dito. Masusundan po natin si Jesus Christ kung susundan po natin yung nakalagay sa Bible. Kaya napakahalaga po yung malaman natin yung mga nakalagay sa Bible para masundan natin si Jesus Christ. Sabi nga doon, sabi pa ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. Tapos ang sumunod doon, no one comes to the Father except ayun. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Pero paano natin masusundan si Jesus Christ kung wala na siya dito? Kaya masusundan natin siya kung susundan natin yung mga word na ginawa niya. Kung susundan natin yung Bible na nagbibigay sa atin ng kaliwanagan, na nagbibigay sa atin ng kautusan, na nagbibigay sa atin ng pagtuturo, masusundan natin yun. Sabi nga ni Apostle Paul, sabi niya, imitate me as I imitate Christ. Ano kaya ibig sabihin ni Apostle Paul doon? Imitate me as I imitate Christ. Para sa akin lang ang gustong i-imitate ni Paul doon, yung meekness. Yung meekness ni Jesus Christ. Ano yung meekness? Kababaang loob, mas malalim pa rin eh. Hindi lang sa meekness. Kababaang loob, yung hindi naman mahihain eh. Basta yun, kababaang loob, pinakamalapit na alam ko. Pero mayroon pa kami pa dun. Yun ang, para sa akin, yun ang ibig sabihin ni Apostle Paul doon na imitate me as I imitate Christ. Anong verse ba yan? Kaya napakaganda po kung i-imitate natin yung meekness na ginawa ni Jesus Christ sa atin. Na hindi ginawa pala. Na ugali ba tawag doon? Na ugali ni Jesus Christ nung pumunta siya dito sa lupa, yung meekness, yung kababaang loob. Kasi napakaganda po yung ginawang example ni Jesus Christ kung nandito siya sa lupa.
Hindi man lang siya, nung ginawan siya ng masama, hindi man lang siya nagtanim ng sama ng loob doon sa mga gumawa sa kanya ng masama. Yun po ang napagandang ginawa ni Jesus Christ na dapat natin tularan. Kaya, tignan ko lang yung oras, baka sumubra tayo. Sobra na ba? Ulitin ko lang ha. Tatapos na tayo. Angat. Light disperses darkness. Light recovers lost things. At saka, light shows the way. Yun po ang nagagawa ng light sa atin. At isa pang paalala, yung light po, yung Bible po na pinag-usapan natin, kasi marami pong nagsasabi dyan na kurap yung Bible na yun. Hindi pinag-usapan nila Billy Graham yun eh. Hindi pinag-usapan nila Billy Graham, wala din yung ang sinabi natin outdated. Pero marami pong nagsasabi na yung Bible daw na wala tayong Bible dito na man natin ay corrupted. Sino po yung mga nagsasabi na corrupted ang Bible? Ang mga Muslim po, sila ang kadalasan nagsasabi na corrupted ang Bible. Pero ang nakalagay po sa Quran nila na si Muhammad ay sumumpa doon sa Bible. Kung sasabihin nila sa inyo na yung Bible natin ay corrupt, sabihin nyo sa kanila na nakalagay sa Quran na si Muhammad ay sumumpa doon sa Bible natin. Alam niyo ba kung ilang years yun? Anong taon yun? 600 years bago pagkatapos mamatay ni Jesus Christ, si Muhammad ay sumumpa sa Bible natin. Sinabi niya doon, ako'y naniniwala sa iyo at sa yun nga sa Bible, ako'y naniniwala sa iyo at doon sa nagsuko sa iyo. Ganun. Kaya, pero ang pinapalabas nila kasi na kaya corrupt yung ating Bible ay binago raw yun noong panahon ng yung Nicene Council. Ewan ko kung may nakakapa sa inyo, no? So sa year 300 after Christ, magkaroon kasi nagkaroon ng mga pagtatalo-talo nun eh, nagkaroon ng mga division, at nagkaroon ng Nicene Council nga na tinatawag. Yung Nicene Council na yun, doon nila nagkaroon ng lahat ng mga matataas na mga Kristiyano, nagkaroon ng council doon sa Nicaea, at doon nga nila nagkaroon ng kasunduan. Doon nga nila isa sa mga parang promise nga nila yung I believe in God, the Father Almighty, gano'n, Creator of heaven and earth, na sa Bible din yun eh. In Jesus Christ, His only Son, and our Lord, was conceived in the Holy Spirit, gano'n. Yun ang Council of Nicaea, yun ang isa sa mga pinagpuran nila. Kaya, doon sinabi ng mga Muslim na corrupt daw yung ating Bible dahil doon. Hindi po. Kasi nagsumumpa si Muhammad doon sa Bible 600 years pagkatapos ng namatay si Jesus Christ. Yung Council of Nicaea, 300 years bago namatay si Jesus. Kaya may 300 years pa. Ibig sabihin, buo na yung Bible. Ang iba, isa pang sinasabi nila bakit corrupt yung Bible dahil naniniwala kasi sila sa mga ibang mga kasulatan na hindi naman kasali doon sa Book of Bible. Marami mga kasulatan na yon. Kasi sinasabi nila yun ay bakit daw hindi kasali? Hindi ka kasali. Bakit gusto nilang isali sa ating Bible? Kaya isa yan sa mga, ewan ko kasi may nakaka-encounter sa inyo ng mga ganon, na mga ganong
pag-ibig, o kaya pagtatalo, na sinasabihan tayo na tayo na corrupt. Hindi po corrupt yung ating Bible. Totoo po yan. At ginawa po yung Bible, compilation po yan ng mga author. Makita naman ninyo. Ito pa sinasabi nila, bakit 3 o 4 yung author ng gospel, ano? Bakit hindi lang isa, sabi na. Tapos sabi nila, bakit hindi magkakapareho kung 4? Napansin niyo ba yun? Kung isang nakalagay dito, may iba ang sinasabi ni Mark doon sa Luke, gano'n. Napansin niyo yun? Hindi po, ang explanation po dyan kasi, kahit na sino, kahit na kayong lahat yan, pag may patayo ako ditong ito na lang, isang gitara. Kung ipapadescribe ko sa inyo itong isang gitara, magkakapare-parehas ba kayo ng description? Hindi, di ba? Pero yung isa pa tutungkulan nyo, totoong nangyari, ganun yun. Ang kwan kasi doon, ang sagot doon, ang description nila, papahaba na yata tayo. Ang description kasi kung titignan natin yung history, si Mark ba yung doktor? Si Lucas, doktor, kaya halos about health yung kanyang bandon. Pero isa po pong yun, ang pinag-uusapan po kasi doon yung kung bakit hindi sila pare-pareho, no? 4 sila kung bakit hindi pare-pareho. Sabi nung iba, nagkukopyahan daw. Ba't sila magkukopyahan? Kanya-kanyang perspective kasi yun. At sinasabi doon na, tulad ng example ko na, pag pinadescribe ko sa inyo yung gitara na yan, iba-iba ang description nyo, pero isa po yung nakalagay doon. Yun po ang sinasabi nila kung bakit corrupt yung Bible. Hindi po. Totoo po yung ating Bible na pinaniniwalaan. Yan po ay yung mga nagsasabi corrupt. Sumumpa po yung kanilang propeta dyan, sumumpa na ayan ay totoo. Kaya wag po ninyong paniwalaan yung mga yun. Yun lang po, hallelujah, Lord God in heaven. Maraming pasalamat po sa message nyo ng Lord God na ang word, highlight of the word, O Lord God. Lord God, naniniwala kami na kayo ang aming Diyos, tayong tagapagligtas na you are our God. O Lord, Jesus is our God, and the word of God is our Lord Jesus Christ. O Lord, we thank you in Jesus' name. Amen. Thank you very much po sa message, no?